So yan, magandang araw sa inyo lahat mga ka-techno, and welcome back again sa ating channel. So for today's video, meron tayong konting update dito sa ating tinatrabaho ngayon. Bale, ito dalawang Sharp. Ito yung model niya, oh. Sharp 32 TV 2T-C32CB1M. Ito yung kanyang model, dalawa to. Ayan, dun sa unahan. Ayan, oh. Yun yung isang unit niya. Simple sila ng problema. So parang factory problem talaga ng mga Sharp, no? Kasi mga kadalasang nag-comment or dinudulog sa atin ng mga customer, yung mga may-ari ng unit, yung connection ng kanyang HDMI magkakaproblema siya. So nung una naman okay naman siya, mga kalaunan mawawala na po yung kanyang HDMI connection at hindi na po siya ma-detect, no? So ito yung mga kadalasang reklamo at saka nangyayari sa Sharp. Kahit na may sabi naman kung pwede ba makuha sa hard reset yung mga ganong problema, so hindi po siya nakukuha sa hard reset, no? Yung hard reset po is para lang sa blinking yun. Yung may problema yung corrupted yung memory dahil merong pundi sa backlight, no? Ayan. At saka sa mga daanan ng brownout, yun yung pwede sa hard reset. Pero pag HDMI issue na, hindi siya makakonect through HDMI, ibang problema na yan. Nasa mainboard yung problema na yan. Ayan. So, saan na ba tayo? Kalimutan ko na kasi yun si Big Boy, shoutout! So, yun nga, yung kadalasang problema nito, yung kanyang HDMI connection. Pero yung video at saka audio input niya, yung EV input, normal. Yung HDMI na talaga yung nagkakaproblema. So, marami na tayong mga customer na ito yung kadalasang reklamo. Ang problema niyan, wala po sa kanyang memory, kundi yung nasa MCU yung problema niyan. Kasi yung HDMI nito, papasok yan, didiretso yan dun sa kanyang MCU. So, sa MCU yung problema. Kung papalitan mo siya ng buong mainboard, basta bago lang, gagana siya. Pero kapag mga second hand na, mag-ingat kayo, kasi nga, yun yung kadalasang nangyayari sa Sharp. Baka, problema rin yung HDMI. Gumagana siya, pero HDMI naman hindi gumagana. Kasi yung, ito galing to sa may resort yung kanilang input na ginagamit HDMI. So, may mga iba naman na ginagamit video or EV or antenna. So, okay yun. Pero, pag mga ganito, HDMI input, hindi po siya makapag-display pag ito yung ginagamit, no? So, anong solusyon natin para hindi tayo makabili ng bagong mainboard? So, medyo matagal na yung natin. So, ang ginagamit po natin ito, dati is nag-order ako ng ito, na-scam ata ako dito. So, wag kayong bibili nito, walang iya to. Ito, HDMI conversion, HDMI to RCA. So, tinesting natin to, hindi talaga gumana. Ewan ko, baka na-scam talaga ako dito. Kala ko gagana to, pero hindi pala. So, nag-switch ako, nag-order ako ulit. Ito yung ginawa ko, ito yung in-order ko ito. HDMI 2 EB. Ayan, UP scaler 1080p. Ayan yun. Yung input niya, ito yung input HDMI. Tapos, ito yung USB power supply niya. Tapos, meron siyang switching NTC to PAL. Ayan. Kung magka-problema, kung PAL mode yung unit or switch mo siya to PAL. Pag NTC naman, switch mo siya ng NTC. Pero yung ginagamit natin is yung NTEC. NTEC yung gamit natin. So, ito naman yung kanyang audio video out. Ayan. Video out. Hindi po ito gagana kapag walang supply. So, meron siyang naka-indicate ito, yung cord niya for USB port na magsusupply dito sa kanyang box. Then napakadali lang nito kasi meron tong input Ayan, yung unit natin ito is meron siyang input Ayan, meron siyang USB. Yung mismong unit natin yung gagamitin natin yung supply para magsusupply sa ating box. Ayan. Tapos pag naka-on na yung unit natin, masusupplyan na yung box, tapos in-input na yung HDMI cord. So gagana na siya. Ayan. So ito dito kasama, in-order to magkaiba sila. Nag-order ako ng RCA cord kasi yun yung gamitin natin dito sa kanyang box. Ayan, papunta dito. And then ito yung USB cord niya. Bali yung kasama ng box, ito yung kanyang ito yung box niya, ayan version. Tapos ayan yung kanyang dalawa yung binili natin kasi dalawang unit to Then bawat box merong kasamang cord para sa kanyang supply USB to ito ang tawag dito
Kalimutan ko na. Basta. Then, ito na po yung finished product natin. Yan. Ito na po yung finished product natin. Yan. Ayan o. Ito yung isang unit natin. Naka ano yan. Ang ingay. Wait lang. Patayin natin yung isang... Yan. So, ito na po yung finished product natin na na-set up na po natin yan. Ayan. Ito yung kanyang setup. HDMI input. Then, yung kanyang supply sa USB. Papunta dito sa my box. Then, RCA out. Papuntang RCA input dito sa TV mismo. Ayan. So, ito na po yung kanyang result. Pag-gamit natin is yung 4K 5G Smart Box. Ito. Ayan. Kita nyo? Diba? Kumana siya. Kahit na wait. Pala natin yan. Ito. Ayan. Gumana na po siya. Yung ginamit nating input is input to EB input. Then HDMI yung source natin, my cord, may papasok ito sa my box. Kinonvert niya to RCA. Ayan. So nagtanong ako sa may-ari nito sa isang resort dito sa amin. Ginagamit daw talaga nila HDMI kasi yung box, ko nakalimutan ko anong box, yung basta box yung ginagamit nila. Tapos yung out ng box ay HDMI cord. So, yun yung kailangan nating masolusyonan para magamit nila tong unit na to na hindi tayo makakabili ng bagong mainboard. Kasi gumagana naman Yung problema na talaga is yung yung kanyang HDMI input. So, medyo parang hindi siya na tawag doon, nakalimutan na sa dulong dila ko, basahin nyo na lang. Napalitan ng board na ganun lang yung problema. So, meron naman tayong solution dyan and ito yung solution natin. HDMI to EV conversion. Ayun. So, sit up lang muna natin yung isa. Basta nakita nyo gumana yung isang box natin, isang unit. Ayun. Ayun. Tinesting natin yan Then, ito naman yung isa yung gagawin natin ngayon. Ayan. Ito. So, sit up po lang yan. Then, balik tayo kapag na-set up na natin. So, ayan, bali na-set up na po natin. Bali yung ginawa nating pandikit dito, hindi pa yan solido kasi lang kunting dikit lang ginamit natin pero matibay yan. Ito stick glue or glue stick. Ayan. So ito na po yung supply niya, galing mismo sa may unit natin yung kanyang USB cord, then yan yung masusupply ito sa ating box, then yung out, yung RCA natin, ayan, output papuntang input, EB input natin, ayan siya. Yan yung setup natin. So kung mamaya tinestin natin kapag nag-normal, stick glue lang yung gawin natin pandikit. Ito, magandang stick glue to, magandang klase yung nabili natin sa mall ko nabili natin. So, stop po lang to, saglit lang at kukunin natin yung isa. Papalit natin to. Ayan, so ito na gumana na po yung pangalawang unit natin, ayan Yun. So, yung panghuli natin, yung setup niya. So, ito pala yung unit natin, Ito yung una-una. So, lagyan ba ng glue dito para titibay siya. And then, yung isa naman, nalagyan ko na yung kabilang side. So, yung kabilang side na para matibay talaga siya. Ayan. So, tingnan nyo. Na-resolve natin yung problema, yung kanyang HDMI input na nag-lock ko, Hindi ko siya makapag-HDMI input. Ginawa natin, nag-convert tayo ng box. Ayan. Yun. So, napakasimple lang nito, pero kapag hindi mo alam, mahirap talaga. So, ngayon, alam nyo na. So, madali na lang. So, hanggang dito lang siguro yung video natin mga ka-tech, Maraming salamat sa mga nanonood, May God be with us always. And this is your service, Ryan Cruz Tech. See you in our next video.